Okay, I'm not sure kung totoo ba to or may mga tao kasi na pumupunta sa inbox ko at humingi ng tulong kasi nga naman yung inaasahan nilang pagtulong ni Rosmar na bibigyan sila ng kasi nagpupuso daw sila kasi nakalagay daw doon na 10 sa mga pupuso, wala naman daw ever since pa daw na na ikinasal si Rosmar, doon talaga sila umasa na ng umasa hanggang sa ngayon, wala talaga na itutulong. Tapos yung pinamalitan noon na magbibigay siya ng mga ng mga iPhone at kung ano-ano pa, kailangan pa lang mag-register ka at magbayad ng piso-piso. So ngayon, ibig sabihin kung meron siyang 4,000 o 4 million o ilang million na followers, ibig sabihin kung sakaling nagbayad pala sila ng tigpipiso, talagang makakalikom talaga siya, di ba? So kung ano yung mga pinapamigay niya, baliwala lang yung barya-barya na lang pala yun. Kasi nga naman doon siya kumikita kung ano yung ibinabayad niyo sa pag-register. So lahat ng mga yan, mga kaibigan, talagang imulat yung mga mata niyo kasi. I mean, I am not here para sumira ng tao, pero nagbabase lang naman ako sa mga obserbasyon at saka kung ano yung nagiging nakikita ko at talagang nagbibigay lang naman ako ng opinion, okay? So, yun lang at this point. Maraming humihingi sa akin ng tulong ngayon. Kaya sabi ko, pero hindi na ako nagko-comment sa kanila kasi alam naman nila na ever since na namatay yung anak ko, hindi na talaga ako namimigay. Kasi dati-rati, namimigay talaga ako. Sinasacrifice ko talaga allowance ko dati na $1,300 yun. Every month yun. So, pagkatapos dahil sa meron tao na hindi na pagbigyan, kaya gumawa na siya ng paraan para takutin na yung anak ko hanggang sa yung anak ko naman natuluyin na kasi yung anak ko talaga may sakit sa puso. Kaya pag tinatakot mo na i-stress yan, so yun ang nakapagpatuloy para mamatay na siya at that time. So yun nga, kung minsan, di ba, mahirap yung bigla-bigla na lang tayong nagbibigay talaga ng dyan, ng para lang malinlang yung mga tao. Kaya ang sa akin lang naman talagang tingnan din natin, 'di ba? Dahil ang mga tao kawawa naman sila na umaasa tapos biglang ganun pala. Kaya nga sumusugod na sila sa sa lugar ni Rosmar kasi akala nga nila magbibigay na rin siya sa mga katulad nila. Pero hindi nila alam na lahat ng mga ito ay publicity stunt lang po. 'Di ba? Para lang magkalikom siya ng mga viewers, pati yung pamimigay ng mga pera kuno-kuno, pero tingnan niyo, legit ba yung mga perang 'yon? 'Di ba? May pinost ako diyan na yung lalaki na sasabi na bago siya pupunta kay Diwata, kailangan magbigay daw siya ng ng 5 million din. Kaya dala-dala niya yung fake money. Madali lang talaga mag-flan ng pera, lalo na kung hindi naman talaga nila matrace, hindi naman talaga alam kung fake yun o hindi. Pero ang sa akin, naibigay ko na kung ano mga examples ng kung ano ang fake at kung ano ang hindi. So, mga anak, kailangan talaga, I mean, I'm sure na talagang lahat kayo matatalino at smart. Kung minsan kasi, nadadala lang tayo sa mga ganyan na nagpa-flash ang mga tao ng kung ano-ano para lang malinlang tayo. Nagpa-flash ng mga iba't ibang kotse, na mga iba't ibang bahay, iba't ibang pera, pero hanggat wala silang pinapakita talaga na legit titulo o kaya legit talaga na mga papel ang mga yan, talagang huwag tayo maniwala, di ba? Dahil madali lang tayo malinlang sa social media. Ang sa akin lang naman, ginigising ko lang kayo na kailangan, bago kayo maniwala, kailangan mag-observe rin kayo. Kasi ang sa akin, opinion ko, ay kailangan i-share ko din because that's my right, okay?